Kakapagod tong araw na to. Sa wakas, uwian na rin. Uh. Tol. Oh, tol. Ikaw pala. O bakit? Tol, may konting problema lang. Pwede ba ako lumapit sa'yo, tol? Tungkol saan? Tol, manganganak kasi yung isang asawa ko eh. Bakit? Kulang ka sa pera, no? O, tol eh. Baka naman pwede mo akong pautangin. At pagka sweldo natin, papalitan ko na lang. Sige, basta ibabalik mo, tol. O, tol, pangako. Pero teka, uwi ka na ba niyan? Aba, hindi pa, syempre. Dadaan pa ako ron sa isang... Tol, ingat ka. Baka matulad ka sa akin. Baka mamaya 5 rin ang maging anak mo. Sa iba't ibang babae? O, tol. Oy, tol. 5 lang pala yung sa'yo eh. 7 yung sa akin. Talaga? O, tol. Teka, tama ba tong dinadaanan ko? Di kaya ako naliligaw? Hindi bale. Alam ko, mararating din kita, Lydia. Antayin mo ako dyan. Tama pa na may sinabi mo. Wala yung nanay at tatay mo. Ngayon, you're my guardian angel. And you're my, ano na nga bang tawag doon? Boogeyman. Ayun, may kubo. Yun na siguro yun. Andyan na ako, Lydia. Antayin mo ako dyan, baby loves. Lydia? Lydia? Mabuti naman at dumating ka na, Rico. Oo naman. Ako pa ba? Siyempre, sayang naman yung oras natin. Habang wala, yung mga magulang mo. O sige na, halika na rito. Ang tingin ni Rico kay Lydia, isang napakagandang babae. Pero ang hindi niya alam, isang matandang babae. Ang sasasaan niya sa oras na yun. Nagagawa niyang kaliwain ang asawa niyang si Hana dahil lang sa matandang babae na inaakala niyang napakaganda. Isang oras lang tumagal si Orico sa bahay ni Lydia at pagkatapos noon, nagpaalam na siya para umuwi. Ano ba naman yan, Hana? Ano bang problema mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Anong nangyayari? Bakit ngayon ko lang umuwi? Sabi ko na nga be, yun na naman ang kinagagalit mo. Hana, dahil buntis ka, kinakailangan kong magdoble kayod dun sa may katayan. Ano ka ba naman? Nagtatrabaho lang ako para sa'yo. Sigurado ka? Oo, para sa'yo at sa anak natin. Wala akong ginagawang masama. Siyempre, hinahanda ko lang yung magiging maayos na buhay ng anak natin. Ayoko kasing magugutom siya. Diba? Sigurado ka ha? Oo, sigurado ako. May tao? Tal. Si Tol yan. Tal. Tol, bakit? Kulang ba yung pinahiram ko sa'yo? Hindi. Sasoli ko na nga sana, Tol. Huwag ka maingay ha. Andyan si Hana. Baka marinig ka. Okay, Tol. Yung palang binan kong hilaw. Ginastosan na pala yung isa kong asawa. Kaya yun. Absuelto. Yun! Ganun sana. Tol. Nakapunta ka ba rin sa... Oo, Tol. Huwag kang ingay. Nagwawala na nga si Hana eh. Nagdududa na. Sige, Tol. Eto na. Kita na lang tayo bukas sa katayan. Okay. Kinabukasan, nang magkita sa katayan ang magkaibigan, pinagmayabang ni Orico na mission accomplished, habang ang kaibigan, absuelto. Absuelto ka, Tol? Oo, Tol. Ako, mission accomplished. Siya nga pala, Tol.
Bago ka dumating kanina, merong isang magandang babaeng nakaduster na naghahanap sa'yo. Talaga? Baka naman si Lydia yun. Yun, tama. Lydia nga pala pangalan nun. Yun ba yung kinalolokohan mo ngayon? Oo, tol. Napakagaling. Talagang very satisfied ako, tol. Talaga? Ano yun? Seryoso ka doon? Di Gusto ko lang siya kasi buntis si Hana, 4 na buwan. Tapos syempre, kailangan natin ng pupuno sa pagkatao natin. At nung makilala ko si Lydia, tapos natikman ko pa, tol. Talagang masasabi kong mahusay siya, tol. Mawiwili ka kung ikaw ang naging partner niya. Babalik-balikan mo. Ikababaliw mo kapag hindi mo siya natikman, tol. Talaga? Tikman ko nga. Oo, umanap ka ng sayo. Iba yung sa akin, tol. 4 na buwan ang lumipas. Malaki na ang tiyan ni Hana. Ikinagulat noon ni Rico dahil kumatok si Lydia sa bahay nila. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Lydia yung bahay nila. Lydia, anong ginagawa mo rito? Paano mo to natunton? Rico, nakikita mo ito? Oo. Teka, ang laki na ng tiyan mo. Ilang buwan na ba yan? Ikaw ang ama nito. Sino ya? Lola? Anak ko po. Pasensya na po kayo kasi wala po kaming mabibigay sa inyo. Kayo po ba yung namamalimos? Ha? Ano sabi mo? Yung matanda. Namamalimos yata. Matanda? Ayun na. Ay nako, Ori ko. Ikaw ang kaharap. Di mo pala alam? Ha? Oo nga. Matanda. Nako Lola. Pasensya na ho kayo. Ano bang kailangan nyo? Umalis si Lydia dahil hindi nito nagustuhan ang nangyari. Matanda? Paano naging matanda ang tingin doon ni... May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, kawawa na may matanda na yun. Kung babalik siya, bibigyan ko siya ng konting pagkain. Di ba? Oo nga eh. Kinabukasan, pagpunta niya sa katayan, nauna pa sa kanya roon si Lydia. Lydia, ano bang problema mo ha? Problema? Malaki. Buntis ako, kaya kailangan mo kong panindigan. Panindigan? Lydia, una palang usapan na natin to. Na kapag nabuntis ka, hiwalay na tayo, di ba? Kasi alam mong meron akong asawa. Si Hana yun. At siya lang. Siya lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Aminado ako. Sa akong babaero. Mahilig sa iba't ibang babae. Pero, Lydia, pagdating naman kay Hana, hindi ko siya kayang iwan. Tsaka, matanda. May sinasabi siyang matanda. Sino ba yun? Ikaw ba yun? O meron siyang nakita sa likod mo? Matanda? Oo. Ako ang sinasabi niyang matanda. Ano? Pero, sa boses, hindi ka boses matanda. Ganda nga ng boses mo tsaka yung itsura mo hindi talaga. Dahil yon, sa ginawa ko sa'yo, Oriko. Magandang babae ang tingin mo sa akin. Pero ang totoo, isa akong matandang babaeng aswang na may lahing gabunan. Oriko, pagmasdan mo ang nabuntis mo. Lydia? Aswang? Aswang ka? Binabalaan kita, Oriko. Sa oras na ako'y hindi mo panindigan, papatayin ko ang mag-ina mo. Kaya't kinakailangan sumunod ka sa gusto ko, Oriko. Mamayang hapon, pagtapos mo sa trabaho, puntahan mo ko sa kubo upang makilala mo ang aking nanay at tatay. Ipapakilala ko sa kanila ang lalaking
bumuntis sa akin. Pagkatapos nun, parang nang lumo si Oriko. Hindi ito makapaniwala na isang matandang aswang pala ang pinagsasasaan niya noon. Sukang-suka siya sa kanyang sarili. At sa loob ng maghapon, halos hindi siya makausap. Uy, tol. Ano bang problema mo, tol? Wala, tol. Ano nga? Di ka nakaano, tol. Yun na nga eh. Nasusuka ako sa sarili ko. Hindi ko akalain. Yung matandang... Ay... Matanda? Sinong matanda? Yung babaeng kinalolokohan ko. Isa palang matandang aswang. Ano? Tol naman. Seryoso ka dyan? Oo, tol. Seryoso ako. Tol, tapos na trabaho. Umuwi na lang tayo. Doon tayo sa bahay. Tagay tayo. Sige, tol. Ultimong sa bahay ng kaibigan, nakikita niya ang matandang Lydia. Tol, ayun siya, tol. Asan? Wala naman, tol eh. Si tol talaga. Hindi, tol. Ayun siya sa likod. Madilim sa bahaging yon. Pero napakatalas ng mata ni Oriko dahil nakikita niya ang matanda na katayo doon. Tapos napakapula ng mata. Nakangiti raw yun. Labas ang matutulis ng ngipin. Hindi natapos ang inuman sa gabing yon. Mabilis nagtatakbo si Oriko papauwi. Lydia, tigilan mo ako, Lydia! Hoy, sinong Lydia? May humahabol sa akin, matanda! Sinong Lydia? Yung kinalolokohan mo yun, no? Ha? Basta... Doon ay napaamin si Oriko. Inamin niya kay Hana, Lydia nga ang pangalan nun. Nagtataka naman si Hana bakit pangalang matanda ang kinalolokohan niya. Kadiri ka? Pati ba naman matanda pinatulan mo? Totoo bang matanda yun? Nung una, hindi. Pero kanina, nagpakita siya sa akin. Isa nga siyang matanda tapos isa siyang aswang. Nawala ang galit ni Hana nang malamang ang kabit ni Oriko ay isang matandang aswang. Imbis na pagsasampalin at pagalitan si gawa ng asawa, niyakap niya ito. Inamin din ni Oriko na buntis ang matandang yon. Hana, umalis na tayo rito sa inyo. Umuwi na lang tayo ng Mindanao. O sige. Kinabukasan, pumunta siya ng katayan ng baboy at lahat ng sweldo niyang naipon, kinuha ni Oriko. Teka, tol, saan kayo pupunta? Tol, uuwi na kami sa Mindanao ni Hana. Hindi ko na kaya rito. Tol naman. Paano ako? Tol, hiwalay muna tayo. Siguro mga 10 taon o mga 15 taon. Magkikita rin tayong muli, tol. Pasensya ka na. Kailangan kong umiwas eh. Tol, ito tandaan mo. Kung talagang aswang yung matandang nabuntis mo, kahit saan ka magpunta, masusundan ka nun, tol. Ang pinakamagandang gawin mo, siguro dapat maghanap ka ng taong makakatulong sa'yo. Dun sa probinsya ni Hana, marami daw mga magagaling na albularyo ron. O sige, ingat na lang kayo. Mabilis din silang nakarating ng Mindanao dahil eroplano ang sinakyan nila. Pagdating sa bahay nila Hana, dito niya nakilala si Mang Ompong. Albularyo nga ito at medyo may kasungitan ang boses at muka. Mukhang napakatapang, mukhang hindi magpapahuli ng buhay. Hana, siya ba yung sinasabi mong? Oo, siya yan, si Mang Ompong, magaling yan. Yung susunod na pasyente, bakit hindi pa pumasok dito, anak ng...
Ikaw dyan. Oh, ikaw? Oho. Ano bang problema mo? At bakit yung kasama mong lola hindi mo pinapasok? Lola? Wala ho akong kasamang lola. Meron. Ayun oh. Paglingon ni Orico sa likod, naroroon din ang matandang Lydia. Hana, ayun siya! Maging si Hana, nakita rin ng matandang Lydia. Nakangiti iyon sa kanila habang ang buhok gulo-gulo. Tinawag ito ng matandang albularyo para lumapit pero sumesenyas ito ng ayaw. Sige, magsimula na tayo. Ano bang problema mo ha, binata? Yun ho. Anong yun? Yung matandang yun. Bakit? Normal na tao yun ah. Tsaka, hindi nyo ba siya kasama? Hindi ho. Aaminin ko ho sa inyo. Yung matandang yun tinatakasan ko eh. Ganun ba? Bakit? Aswang ho siya! Ano? Aswang? Wala akong nararamdaman na pagiging aswang ng taong yon. Maniwala ho kayo, Mang Ompong. Kaya nga po kami biglang umuwi rito sa Mindanao. Kasi tinatakasan niya yung matandang yun. Ang matandang yun, nabuntis ho niya. Nabuntis? Anak ka nang, pati ba naman matanda binuntis mo? At imposibleng mangyari yon. Mang Ompong, maniwala ho kayo sa amin. Nagsasabi ho kami ng totoo. Iniwan ko maganda kong trabaho para matakasan ng matandang yun. Kasi, siya kang literal na babaero. Buntis pa naman si Iha. Oho, pinagsisisihan ko na ho yun. Mang Ompong, tulungan niyo naman ako. Sige. Dahil paulit-ulit mong sinasabi na aswang ang taong yon, bibigyan na lang kita ng proteksyon. Sige ho. Pero may limos to ha? Ano yun? May konting bayad. Sige ho. Nang binigyan siya ng gamit, 1 linggo rin siyang hindi ginambala ni matandang Lydia. Pero isang araw, nakalimutan niyang isuot ang gamit. Naligo kasi siya noon, tapos isinabit lang sa bintana. Nung balikan niya, bigla na lang itong nawala. Hana? Hana! Oh, asan yung gamit na binigay sa akin ng matandang albularyo? Ewan ko sa'yo. Sinabit ko lang dito eh. Nawala naman na. Kasabay ng pag-uusap nilang dalawa, yung malakas na sigawan sa kapitbahay. Nagpunta roon ang dalawa. Nakita nilang may batang binobomba sa tiyan. O sa dibdib pala. Ano nangyari dyan? Ewan. Yung batang yon, nawalan daw ng malay. Isinugod sa ospital. Ayon sa mga doktor, natutulog lang daw ang bata. Normal naman daw ang pintig ng pulso at hininga. Wala silang ideya kung bakit nangyari yon. Hanggang sa isang araw, tsaka palang nagising ang batang yun. Tagal ng tulog mo, bata! Ano ba nangyari sa'yo, ha? Kuya Orico, hinawakan ko lang yung nakasabit na medalyon doon sa bintana. Medalyon? Teka, Hana, baka yun yung sa'kin. Baka nga. Sa'yo ba yun? Nasaan na? Nasaan na yung medalyon? Naitapong ko dun, oh. Yun pala ang dahilan kung bakit hinimatay yung bata. Hinanap-hanap ni Orico kung saan naitapon. Pero lumipas lang ang buong maghapon. Halos nahaluka yung lupa. Hindi niya makita kung saan napunta ang nasabing gamit. Simula nun, kakaiba na naman ang nararamdaman ni Orico. Yung kahit natutulog lang siya, pero patuloy ang panggagambala sa kanyang panaginip. Meron pa ngang mga gabi na napapasigaw si Orico, tapos biglang magigising. Ano bang problema mo? Ano nga? Hana,
Gusto niya akong patayin. Gusto niya akong bumalik doon. Inaantay na raw ko ng nanay-tatay niya. Ay nako, nawala lang yung gamit mo eh. Ganyan na nangyayari sa'yo. Yun na nga. Isang gabi, inutusan si Oriko para bumili ng alak. Birthday kasi ng biyanan nitong lalaki. Pagdating doon, laking gulat niya dahil yung tindera, si matandang Lydia. Oh, Oriko. Lydia? Kamusta ka na, Oriko? Mabuti. Halika na. Sumama ka na sa akin. Hindi! Laking gulat ni Oriko dahil hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Tapos, ang tingin niya sa paligid ay unti-unting nagbago. Kaya naman pala, nawalan siya ng malay. Nagising na lang si Oriko. Nandun na siya sa bahay nila Hana. Ano ba nangyari sa'yo, ha? Oh, si Lydia. Si Lydia! Siya yung nagtitinda. Ay nako, ang tindera doon babae din. Sabi niya, tinatawag mo raw siyang Lydia. Tapos, takot na takot ka daw. Hindi. Totoo talaga yun, Hana. Siya yung nakita ko. Wala nang iba. Ay nako, ewan ko sa'yo. Lumalaki na nang lumalaki ang tiyan ni Hana. Kaya't kinakailangan na nila ng isang mahusay na titingin. Hana? Malaki na tiyan mo ah. Kailangan natin ng doktor na magtitingin sa'yo. Doktor? Ano? May pambayad ka? Wala. Marami naman mga pampublikong ospital siguro dito eh. Oo nga, pero pupunta tayo ron. Hindi sila pupunta rito. Pwede yun. Papuntahin natin sila rito, trabaho nila yun eh. Kung may pambayad ka, sige. Kumadrona na lang. Anong kumadrona? Yun nagpapaanak. Yun sigurado. Pupunta yun dito. Kahit di mo bayaran yun, o bigyan mo lang ng konti. O sige, bahala na. Basta yung matitignan ka. Nagpapunta roon ang biyanan niya ng isang matandang kumadrona. Nung una, okay naman. Pero habang hinihilot nito yung tiyan ni Hana, patingin-tingin ito kay Oriko hanggang sa kanyang napagtanto. Si Lydia, ang matandang kumadrona. Lydia? Sinong Lydia? Lydia? Si Lydia yan! Tinignan ni Hana ang matanda. Malayong malayo sa itsura ni Lydia. Kasi alam ni Hana ang itsura ng matandang yun. Napatakbo tuloy si Oriko papunta sa likod ng bahay. At pagdating doon, bumulagta si Oriko dahil nakabangga siya ng matabang puno at napakatigas. Puno lang pala. Laking gulat niya dahil hindi pala puno ang nabangga niya. Bagkus isang malaking tao na merong height na 6 feet. Saan ka pupunta? Ha? Sino yun? Saan ka pupunta? Tatakasan mo pa ang kapatid ko. Ha? Sino ka? Halika, sumama ka sa akin. Dinampot nun si Oriko. Hinatak-hatak hanggang sa makarating sila sa magubat na bahagi. At doon, ilang beses siyang pinagsaldakan sa lupa nung malaking tao. Napakasakit ng katawan niya ng gabing yun. Para bang mababali daw ang buto ni Oriko. Sino ka ba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Kasalanan? Matapos mong pagsasaan ng kapatid kong si Lydia, bigla ka na lang tatakas sa responsibilidad. Ano? Anong sinasabi mo? Walang hiya ka rin, no? Ngayon, sumama ka sa akin.
Hindi nagtagal. Kitang-kita ni Oriko na meron pang dumating na ilang mga tao. At ang mas nakakatakot pa rito, lahat ng mga dumating nang galing sa itaas. Aswang! Mga aswang kayo! Walang yaka. Masayang-masaya na kami dahil akala namin talagang mahal mo ang kapatid namin. Pero hindi namin lubos akalain. Tatakbuhan mo ang responsibilidad mo. Sumama ka sa amin ngayon. Magbabayad ka ng utang. Isa sa mga yon, binulungan daw si Oriko sa ulo, tapos bigla siyang nawalan ng malay. Nagising siya umaga na, at nagising siya. Nakapaikot na sa kanya ang mga lalaki. Naroroon din si Lydia, na kasalukuyang nakalabas ang tiyan, maumbok at halata mong malapit ng mga anak. Oriko, mabuti naman at binalikan mo ko. Lydia? Bakit ako nandito? Nakalimutan mo na ba kagabi? Sumama ka sa amin kagabi. Ano? Ikaw? Ikaw yung... Mabuti naman at naalala mo ko, Oriko. Ngayon, buo na tayo. Ipapakilala na kita sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko. At ikaw lang naman ang nag-iisang tunay na taong tumanggap sa aking pagkatao. Hindi! Anong tumanggap? Kailanman, Lydia, hindi kita tinanggap. Ganon. Nung gabing pinuntahan mo ako rito, hindi ba't tinatawag mo pa ang aking pangalan at sinasabi mong nakarating ka sa rurok ng kaligayahan? Dahil sa hindi gusto ni Oriko ang nangyayari, ilang beses siyang nagtangkang tumakas. Makakalayo naman siya sa kubo pero mahuhuli rin siya ng mga kapatid ni Lydia. Ano bang gagawin ko? Tulungan niyo akong makaalis dito. At sinong tutulong sa'yo? Hindi ka na makakalabas dito. Magpasalamat ka dahil sa kapatid ko. Kung hindi dahil sa kanya, malamang pinatay ka na namin. Mas gusto ko pa nga yun eh. Kesa makasama kayo. Hindi naman kayo mga tao eh. Yun na nga eh. Hindi tao ang tingin mo sa amin pero ginawa mo ang karumal-dumal na yon sa kapatid namin na siya namang ipinagpapasalamat namin. Huwag ka nang magtangkapang tumakas sa susunod, Oriko. At kapag muli mo pang ginawa yon, kahit mahal ka ng kapatid namin, papatayin ka namin. Kakainin ka namin sa harapan niya. Yun na nga eh. Mas gusto ko pang mangyari yun kaysa makasama yung kapatid mo. Wala ka nang magagawa. Malapit na siyang manganak. At kapag nangyari yon, ikakasal na kayong dalawa. At ang kapatid ko ang magsisilang ng bagong sanggol na magpapatuloy ng lahi namin. Diring-diri siya sa sitwasyon. Gusto niyang magreklamo. Pero kanino? 2 buwan na siya roon. Pinapakain naman siya ng tunay na pagkain. Pero ilang beses na rin siyang nagtangkang tumakas. At ilang beses na rin siyang tinangkang patayin ng mga kapatid ni Lydia. Wala na lang siyang magawa nung oras na yon. Purong panalangin. Taimtim na panalangin na lang ang lumalabas sa bibig ni Oriko. Oriko! Halika! Bakit? Pagmasdan mo ang kapatid ko! Manganganak na pala si Lydia. Binibilang niya ang buwan. Ibig sabihin, una palang nanganganak ang mga aswang. Nang maipanganak ni Lydia yung bata, doon ay medyo natauhan si Oriko. Kasi normal ang itsura ng bata at malayong malayo sa itsura ng aswang. Diba? Napakagandang binata. Binata? Oo. Mabilis din siyang lalaki.
Magandang binata ang lahi mo, Oriko. Oriko, eto na ang anak nating natutulog. Nang hawakan niya yung bata, ramdam ni Oriko yung lukso ng dugo. Nang dahil doon, hindi na nito naisipan pang tumakas sa loob ng 2 buwan. Sa kabilang banda naman, dahil sa matagal nang nawawala si Oriko, matagal na rin siyang nireport ni Hana na nawawala. Maraming tao sa lugar na yon ang naghahanap sa kanya. Sinubukan din ni Hana bumalik sa dati nilang lugar. Baka raw kasi umuwi lang. Pero pagdating doon, gulat na gulat din ang pamilya ni Oriko. Asan ka na ba, Oriko? Bakit mo naman tinakasan ng responsibilidad mo? Ay nako, nanganak na rin ako. Tapos, ganyan? Sinubukan nilang pumunta sa albularyo upang pahulaan. Aba, tinakasan ka nito, iha. At masaya na siya ngayon kung saan siya. Ganun ho, Mang Ompong? Oo, totoo yun. Mang Ompong, hindi ho kaya inano lang siya nung matandang Lydia na yon? Basta ang sinasabi ko. Masaya na ngayon si Oriko kung saan siya napunta. Tanggapin mo na lang yon, Hana. Marahil yun talaga ang gusto niya at hindi ikaw. Uminit ang ulo ni Hana. Hindi siya makapaniwalang magagawa yon ni Oriko. Pati na rin ang matandang albularyo ay nadamay sa init ng ulo. Pinagsasampal niya yung matanda sa harapan ng maraming pasyente. Pero ang matandang albularyo hindi gumaganti. Basta't paulit-ulit lang nitong sinasabi na hindi na raw babalik pa si Oriko. Nakarating din sa otoridad ang balitang nawawala si Oriko. At syempre, ginawa ng mga otoridad ang lahat para hanapin siya sa Mindanao. Pero wala. Wala pa ring resulta. Hanggang sa isang araw, yung kaibigan ni Oriko, tapos si Hana ay nakapagkwentuhan. Hana, totoo nga na meron siya talagang kinalulukuhang babae. Tapos nabanggit niya sa akin, doon daw sa may bundok na yon, doon daw niya pinupuntahan yung babae. Wala namang masamang magbaka sakali. Kung gusto nyo, puntahan nyo siya doon. Magsama ka ng mga pulis. Nagkaroon ng ideya si Hana. Pumunta nga siya roon kasama ang 4 na pulis. Pagdating doon, wala silang nakita na kung ano. Pero, nakita sila ni Oriko. Napakalakas ng sigaw ni Oriko sa loob ng kubo. Pero kahit na anong sigaw niya, hindi siya naririnig. At hindi siya nakita ng mga pulis at ni Hana. Hanggang sa tuluyan na lang umalis ang mga pulis. At pagalis ng mga ito, dinagukan si Oriko ng mga kapatid ni Lydia. Kahit magsisigaw ka, wala, hindi ka nila makikita dahil ang lugar na ito'y balot ng aming orasyon. Subukan mo pang muli. Kapag nagtangka kapag magsisigaw, hindi lang yan ang aabutin mo sa amin. Pakawalan niyo na ako. Bigay niyo na sa akin yung anak ko. Alis na kami rito. Maawa naman kayo sa amin, oh. Maawa? At bakit kami maaawa sa'yo? Ha? Hindi ba maliwanag na asawa mo ang kapatid ko at hinahanda na rin ang magiging kasal nyo? Kasal? Kasal? Ayoko! Ayokong ikasal sa isang aswang. Wala ka nang magagawa kung yun ang nakatadhana sa'yo. Ipapaalala ko lang sa'yo, Oriko. Iba ang kasal dito sa amin at iba sa inyo. Kung sa inyo kailangang irehistro, ganon din dito sa amin. Pero hindi nire-rehistro kung saan. Ito ay nire-rehistro sa aming mga apong at kakalat ito sa buong bansa. Dahil lahat sila
Dadalo sa kasal mo. Yun ang ibig sabihin ng rehistro. Ganun ba? At nakuha mo pang tumawa. Oo naman. Babaliw na ako. Oo, babaliw na ako. Kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Ito ang tandaan yung magkapatid. Sa oras na ako'y makaalis sa lugar na ito, tatawag ako ng mga sundalo. Sasabihin ko sa kanila magbitbit ng kanyon. Pahuhulugan ko ng bomba tong lugar na ito. Dahil lang nakatira dito, hindi mga tao. Hindi! Sana mangyari yon. Yun na lang ang nasa isip ni Oriko habang matapang niyang sinasagot ang dalawang kapatid ni Lydia. Sa tagal na roon ni Oriko, inabot siya ng 9 na buwan. Ni minsan hindi niya tinabihan si Lydia dahil diring-diri siya. Palaging yung bata lang ang hawak niya at iniiwi-iwi niya. Oh, hindi ka ba nagsasawang mag-iwi ng bata? Oh, hindi. Anak ko to eh. Anak natin. Anak ko lang. Anak natin. Malapit na tayong ikasal. Kasal? Kasal mo mukha mo. Hindi ako magpapakasal sa isang aswang na katulad mo. At kapag dumating ang lahi ko sa buong bansa, malalaman nilang itsura mo. Kaya wag mong tatangkaing tumakas. Kahit saan ka magpunta, Oriko, maaamoy ka namin. Makikita ka namin. Iba magalit ang lahi ko. Bakit ba ako pa, Lydia? Marami namang iba dyan ah. Marami, pero ikaw lang din ang nagkagusto sa akin. Dahil niloko mo ko. Binago mo itsura mo. Ang tingin ko sa'yo, isang masarap na babae. Maputi, maganda, sexy. Bakit? Nami-miss mo bang makita yon? Hindi. Ayoko. Binalik ni Lydia ang dati nitong itsura kung saan baliw na baliw noon si Oriko sa kanya. Talaga namang napakaganda. Hindi malaman ni Oriko kung kanino talaga ang tunay na muka at katawan na yon. Ayan, maganda ka na. Bakit di ka pa humanap ng totoong magmamahal sa'yo? Lydia, wag ako. Wag ako. Niloko mo lang ako eh. Kung ginusto sana kita ng totoong itsura mo, o di sana nagmamahalan tayo. Kaya lang hindi eh. Hindi, Lydia. Ayoko sa'yo. Maawa ka naman sa akin at sa anak natin. Gusto ko siyang maging isang tunay na tao. Tao pa naman siya. Hindi siya aswang. Ha? Totoo ba? Oo. Hindi naman porket ang ina o ama ay aswang na rin ang anak. Tao pa rin siya, Oriko. Magiging aswang lang siya kapag sinalinan siya ng aming mga bertud. Kung ganun. Nangiti si Oriko. Nakaisip siya ng napakagandang paraan. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Ha? Wala. Natawa lang ako. Sige. Lydia, pwede bang ganyan na lang ang itsura mo? Para nang sa ganun di ako natatakot sa iyo. Tsaka, pag ganyan Nako, umiral na naman ang pagiging babaero mo. Hindi. Siyempre, ikaw ba? Pag ganyan ang itsura ng kasama mo aalisan mo pa ba? Siyempre hindi. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Lydia. Ganyan na lang kung pwede. Huwag mo nang ibalik sa tunay. Kinausap ni Lydia mga kapatid. Sinabi niyang gusto raw ni Oriko ng ganong itsura. Pumayag naman ng mga yon para hindi na magtangka pa si Oriko na tumakas. Isang linggong ganon ang itsura ni Lydia. Hanggang sa sinabi ni Oriko na baka pwede silang lumabas. Mahal, naguguluhan na kasi ako rito eh. Paano naguguluhan? Naboboryong na ako dito. Lumabas naman tayo. Yung katulad nung dati, nagde-date tayo ganyan tapos ngayon, kasama natin yung anak natin, di ba? Sige. Nauto niya si Lydia at ang mga kapatid
Noong araw na yun, bumaba sila ng kabundukan upang magpunta sa kapatagan. Pero ang mga kapatid ni Lydia ay nasa malayo lang at nagmamasid. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita siya ng kaibigan niya. "Uy, Tol! Sino yan?" "Tol." "Ikaw pala." "Naku, Tol! Buhay ka pa pala." "Ay nako, kalat na kalat dito, napatay ka na. Tol, ano ba nangyari sa'yo? Tsaka, teka, siya ba yung..." "Oo, Tol. Siya ba yung matanda?" "Shh! Anong matanda sinasabi mo? Mukha bang matanda yan?" Tol, nako, mas mabuti siguro kung uuwi ka muna sa inyo. Hinahanap ka na ng nanay at tatay mo, Tol." "Oo, Tol, pero hindi pa ngayon. Sa ngayon, mag-i-enjoy muna kami ng asawa ko." "Asawa mo?" "Oo, siya. Siya ang asawa ko, Tol." Pagkatapos nun, kumalat ang balitang buhay pa si Orico, kaya't hinanap-hanap siyang muli ng pamilya na doon sa kabundukan. Totoo. Totoo po. Nakita ko dun si Orico. Kasama yung matanda. Totoo ba? Oo, Hana. Magsama ko uli ng mga pulis. Pero wala kaming nakita roon. O kaya, albularyo. Oo, albularyo. Walang maisip si Hana kung saan hahanap ng albularyo. Mabuti na lang dahil nga kumalat ang kwentong yun. Maraming nagrekomenda na hanapin si Orico sa kabundukan. Nakapagsama sila doon ng isang mahusay na manghuhula. Manghuhula na wala ring nagawa. Pero sinasabi noon, nandoon nga lang daw si Orico at kinukubli ng matinding orasyon para hindi siya matagpuan. May mga tao. Hayaan mo sila. Hindi nila tayo makikita. Lydia, pati boses mo nagbago na. Oo naman. Sinadya ko to para hindi ka na matakot sa akin, para di mo na ako iiwan. Sige, ayos yan. Lingid sa kaalaman ni Lydia na nagkukunwari lang din si Orico. Kumukuha lang din ito ng pagkakataon para makatakas. Isang gabi, isa sa kapatid ni Lydia ang may ibinalitang hindi maganda. Totoo, isa sa mga kamag-anak natin dyan sa norte na patay ng albularyo. Sinong pumatay? Base sa mga narinig ko, Nole. Nole daw ang pumatay sa kanya. Utol, papatayin din natin si Nole. Bayaw, bakit? Pwede ba akong sumama? Hindi ka pwedeng sumama ron. Hindi. Siyempre, kamag-anak ko na rin yun. Kaya, may pagkakataon na rin gusto kong tumulong. Gagantihan natin yung albularyo na yun. Papatayin natin yun. Di ba, Bayaw? May naiisip ako maganda. Dahil purong tao ka, sa palagay ko, pwede ka naming gamitin para makalapit sa kanya. Tama! Tama si Kuya. Maganda rin ang naisip ni Oricong pagkakataon. Plano niyang kausapin ang nasabing albularyong pumatay sa isa nilang kadugo. Para nang sa ganon, masabi din niya ang kanyang sitwasyon. Isang linggo pang lumipas, buo na ang plano dahil sa si Orico lang ang walang kakayahan lumipad sa kanila. Mula doon, sumakay pa siya ng bus at narating niya yung bahay ni Kanole sa hindi kalayuan. Ito ba yun? Oo nga, ito nga yun. Kakatok pa lang sana si Orico nang may lumabas na isang lalaking matangkad. Magandang araw ho sa inyo. Kayo ba si Manong Nole? Pwede ho ba akong makipag-usap sa inyo?
Palingon-lingon sa likod si Orico hanggang sa kanyang naispatan na yung mga kapatid ni Lydia nasa malayo at hindi makalapit. Pagkakataon na rin yon ni Orico upang sabihin niya ang kanyang sitwasyon. Pero ang nakaplano, kapag tuluyan nang nakalapit si Orico, patrader niyang sasaksakin si Canole. Pero hindi ganoon ang nangyari, lalo na't hindi naman si Canole ang kaharap niya nung oras na yon. Ano ka mo? Hinahanap mo ka mo si Nolesto? Oho, nandito ho ba siya? Ito ho ba yung bahay niya? Oh, ito yung bahay niya. Pero wala rin dito siya ngayon. Meron din akong kailangan sa kanya. At kung meron ka mang kailangan din sa kanya, antayin na lang natin siya. Sige ho. Okay ho. Sino ho ba kayo? Sabi niyo hindi kayo si Nolesto. Ako? Ako si Paul. Paul? Magkano-ano kayo? Magkano-ano ba ka mo? Halika't ibubulong ko sa'yo. Paglapit ni Orico, bigla siya nitong sinikmuraan ng ilang beses. Bulagta si Orico sa harap ng bahay ni Canole. Tapos, lumilingon-lingon si Orico sa likod kung susugod ang mga bayo niyang aswang. Pero hindi ganoon ang nangyari. Lolokohin mo pa ako? Akala mo siguro hindi ko alam kung sino ka talaga. Pupunta ka rito, may kasama ka pang mga aswang. At anong gagawin nyo, Canole? Papatayin nyo? Tatraderin nyo? Hindi ganoon. Hindi mangyayari yun. Maaring totoo yung sinasabi nyo. Pero hindi nyo alam ang sitwasyon ko. Bihag ho nila ako. Bihag nila ako. Inutusan nila akong puntahan si Nole dito. Para nang sa ganun, patrader siyang saksakin. Kasi isa sa kalahin nila, napatay daw ni Nole. Ganon. Kaya ka nakipagsabuatan. Hindi ho. Ilang beses siyang pinagtatatadyakan habang nakahandusay sa lupa. Natigil lang si Paul sa pangbubugbog kay Orico nang dumating si Canole mula sa taniman nito ng gulay. Paul! Ano yan? Halika! May dumating at gusto kang patayin. Hindi ho. Makinig ho kayo sa akin. Nagpapaliwanag si Orico habang nakahandusay at hirap na hirap magsalita. Hindi namang kumikibo si Canole. Basta't, ipinapaliwanag lang ni Orico at nakikinig siya hanggang sa muli siyang tinadyakan ni Paul sa muka at sa sikmura. Tama na yan, Paul. Nagsasabi siya ng totoo. Bihag siya ng mga gabunan. Oo. Kailan lang meron akong napatay na kalahi nila. Kung ganoon, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Kilala mo ako, Nole. Ayoko ng traidor. At ayoko na merong papapel dito sa lugar mo at lalo na't naririto ako. Alam ko naman yun, Paul. Pero sana tinignan mo rin ang sitwasyon. Kawawa naman yung tao binugbog mo. Ganito na lang. Para makabawi ako. Yung 2 kumag doon sa malayo kung gusto mo, patayin ko na ngayon. Wag ho. Yung anak ko nasa kanila. Huwag mong isipin yun. Pupunta tayo roon. Kukunin natin ang anak mo. Kayo bahala. Tulungan niyo ako. Nilapitan ni Paul ang magkapatid na naroroon sa ilalim ng puno. Dahil araw na araw nung oras na yon, hindi sila makapagpalit ng anyo. Sinita sila ni Paul at kunwaring meron lang tatanungin. Okay, yung dalawa dyan. Anong ginagawa niyo rito sa pag-aari ko? Huwag niyo sabihin, isa kayo sa magnanakaw ng kalabaw. Lumilim lang ho. Mainit ho kasi. Ganun ba? Akala ko magnanakaw kayo ng kalabaw. Kasi nung isang gabi lang, may nawalang kalabaw doon sa ibaba ng kabundukan na ito. Ngayon, kung tinatangka niyong muling magnakaw, hindi na po pwede sa akin yan.
Papatayin ko kayo. Isa sa mga ito ang naninigarilyo. Tiyempong malakas din manigarilyo si Paul. Kunwari makikisindi siya at paglapit niya sa dalawa, agad niyang inundayan ng suntok sa muka at sa sikmura ang mga yun. Dahilan kung bakit sila parehas bumagsak. Ano bang problema mo ha? Bakit mo kami binira? Kaya nga, akala ko makikisindi ka lang. Ano akala niyo sa akin, tanga? Kilala ko kayo. Mga gabunan kayo. Bilib din naman ako sa tapang ng mga gabunan na ito. Pati ba naman dito sa bahay ng aking kaibigan, nagawa niyong puntahan. Bakit? Dahil nasaktan kayo sa pagpatay niya sa kalahi ninyo. Ganun ba yun? Nagtinginan yung dalawa. Tapos, tinangka nilang labanan si Paul. Pero sadyang malakas si Paul. Pinagbalibagan lang nito yung dalawa. Nadampot niya sa leeg ang mga ito at ilang beses pinagumpog. Humilahod yung dalawa sa lupa hanggang sa binunot ni Paul ang kanyang itak. Walang awa si Paul nang tanggalan niya ng isang kamay yung isa sa mga lalaki. Yung isa naman, tinapyasan niya ng tenga. Ano? Akala ko ba matatapang kayo mga gabunan? Bakit hindi kayo makapanglaban? Kasi araw na araw. Maya-maya pa lumalapit si Canole at si Orico. Paul, tama na yan. Sila yung mga taong nagkumidnap sa akin. Matagal na nila akong pinahihirapan. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako mabawi yung anak ko. Anong ibig sabihin nito? Traidor! Oo. Traidor na kong traidor. Nang malaman kong mayroong isang malakas na albularyong pumatay sa isa sa mga kalahin niyo. Kinumbinsi ko kayong isama niyo ako rito dahil gusto kong humingi ng tulong. Akala niyo ba gusto kong mapabilang sa inyo habang buhay? Hindi. Lalo na't hindi ko kayang makasama ang isang taong nagkukunwari lang, nang gagaya lang ng mukha ng iba para lang magustuhan. Sinabi ni Canole kay Paul na tuluyan ng dalawang yun. Kasi ayon kay Orico, sadyang napakasama ng dalawang yun. Meron pa nga raw mga gabi na nag-uuwi sila doon ng bahagi ng katawan ng tao. Bata, matanda, tapos meron ding mga hayop. Doon pa nga galit na galit si Paul, kaya't walang awa si Paul nang patayin ang dalawang aswang. Magaling ang inutos mo sa akin, Nolesto. Namiss kong pumatay ng aswang. Teka, Paul. Bakit ka ba nandito? Ano bang sadya mo sa akin, ha? Sadya? Namimiss kasi kita. Gusto kong ayain ka ng one-on-one. Inuman tayong dalawa. Ganun ba? Nako, hindi ako pwede eh. Bakit? Kita mo naman. Meron tayong pupuntahan. Oo nga pala. O sige. Pumunta tayo ron sa kuta ng mga yun. O ikaw, samahan mo kami. Oo. Yun ding oras na yon. Pumunta sila kung saan nagtatago sila Lydia. Hindi sila basta makarating dahil nga malayo ang distansya. Kinabukasan na sila nakarating. At pagdating doon, gulat na gulat si Lydia dahil wala pa raw ang mga kapatid. Pero mahal, nauna sila. Sigurado ka? Oo. Ano ba nangyari sa lakad nyo? Wala na. Patay na. Patay na yung albularyo. Oo, patay na siya. Yung anak ko pahawak naman oh. Nang ibigay kay Orico ang anak, mabilis siyang nagtatakbo. Akala naman ni Lydia nagbibiro lang ito. Nang makalayo si Orico, sumigaw ito ng, Lydia! Katapusan nyo na! Mamamatay kayong lahat! Biglang naglabasan ang mga kalahi ni Lydia. Isa-isa silang tumugis kay Orico. Ganun pa man, hindi siya natatakot dahil alam niyang naroroon si Paul at si Canole. Sinalubong ng dalawa si Orico
hanggang sa napatigil ang mga kalahi ni Lydia. Ah, kayo pala ang nagkukubli rito sa kabundukan na to. Totoo nga ang sabi ng aking kapanalig na dito sa gawi ng Rizal merong isang lahing nagkukubli rito at pumapatay at kumakain ng hilaw na laman. Akala ko wala. Totoo nga! Anong gusto mong gawin ko sa mga yan? Paul, ayan ka na naman eh. Susuluhin mo na naman. Aba, naman! Matagal na kung hindi nakakapatay ng aswang. Sabihin mo lang. Sino unahin ko sa mga ito? Bahala ka na. Kayong lahat, hinahamon ko kayo kahit magsabay-sabay pa kayong lahat. Sabay-sabay ko rin kayong papatayin. Sinisiguro ko sa inyo yan. Dalawang itak ang hawak ni Paul. Tapos nagtali pa ito ng panyong kulay pula sa ulo. Matapang niyang hinarap ang mga yon. Pinagtulong-tulungan siya ng mga aswang na kalahi ni Lydia. Maging si Lydia na kalaban niya pero sadyang malakas si Paul. Lahat ng pang-aatake ng mga ito, lahat ng kagat at kuko na tumatama sa kanya, hindi iniinda ni Paul, bagkos sumisigaw pa ito ng, "Sige pa! Hindi ako natatakot sa inyo!" Wika ni Paul. Bumulagta isa-isa ang napakaraming kalahi ni Lydia, hanggang sa isa-isa nang sumuko mga yon, dahil na rin sa kunat ng balat ni Paul at dahil na rin sa napakalakas nitong gamit. 4 agad ang namatay. Yung mga nagsigsimatayan sinubukan pa ni Paul putulan ng ulo, pero hindi na yun nangyari dahil sumusugod pa ang iba. Nang mapansin ng mga ito na wala silang laban kay Paul, yung iba sinubukan tumakas. Yung iba sinubukan magmakaawa, pero hindi nagpatinag si Paul. "Maawa? Bakit? Naawa ba kayo sa mga taong pinagpapapatay ninyo?" Napansin ni Paul yung mga nasa gawi roon, mga normal na tao kung titignan. Nag-iitsurang maganda at inosente, kaya't medyo alanganin si Paul. Tumba na ang ilan sa mga ito nang lapitan ni Paul yung mga nagpuputian at naggagandahang mga babae. "Hello? Ako nga pala si Paul. Ako ang pumatay sa lahat ng yan. Alam kong bihag kayo, kaya naririto ako upang iligtas kayong lahat." Ay, ganun ba? Naku, sa wakas makakalis na tayo rito. Siyempre naman. Ako si Paul, ang inyong tagapagligtas. Ginawa ba kayong punlaan ng mga ito? Oo, mga walang hiya sila. Gabi-gabi nila kaming pinagsasamantalahan. Ganun ba? Hindi bale. Malaya na kayo pero. Gusto kitang makilala. Ako nga pala si Paul. Lydia. Ako si Lydia. Lydia! Napakagandang pangalan. Yan yung pangalan ng mga nagugustuhan ko noon sa Mindanao. Yung mga taong patay na patay sa akin noon. Ganun ba? Oh, halika na't bababa na tayo rito sa bundok na ito at susunugin namin lahat to. Alam ni Paul na nagkukunwari lang ang mga yun. Ganun pa man, pinilit niyang makalabas sa lugar na yon kasama si Kanole at si Orico. Tol, buti naman tol nababa ka rito. Sino ba yung mga kasama mong yan? Yung isa may dugo pa oh. Tol, yan ang tumulong sa amin. Marami siyang pinatay na aswang. Totoo tol? Oo tol. Hoy, halika nga rito. Ako ho? Oo, ikaw nga. Bakit ho? Anong sabi mo? Wala po. Tinatanong ko lang po kung sino po kayo. Siguraduhin mo. Masama ako magalit. At kapag nalaman ko niloko mo ko, matutulad ka sa pinatay ko dyan sa Rizal. Ganun ho ba? Okay ho. Pasensya na ho kayo. Ano ba?
Wala bang pagkain dito? Naglabas ng pagkain ang tunay niyang asawa na si Hana at doon maramdamin na kinukwento ni Oriko ang napakapait na sinapit niya sa lahi nila Lydia. Bagamat nandun pa rin si Lydia, pero iba ang itsurang ginagamit niya. Nagkakambatan si Canole at si Paul nung oras na yon. Iniisip nila kung ano bang dapat igawad na parusa sa mga babaeng nagkukunore na kasama nila. Parang palagay ko, dapat mo na silang pauwiin. At bakit? Ayon kasi rito kay Oriko, yung mga babae dyan sa kubo na yan, nag-aantay lang din ng biyaya mula dun sa mga asawa nila. Pero aswang pa rin sila. Nag-iisip ako ng tamang paraan, yung hindi sila masyadong masasaktan. Ando na tayo, Paul, pero kawawa pa rin eh. Parang sa palagay ko, magbabago sila. Ngayong alam nila nangyari. Magbabago? Alam nila nangyari. Alam nila kung gaano kasakit ang nangyari sa mga mahal nila sa buhay. Pero syempre, kaya nandito mga yan. Dahil gusto nilang gumanti. Dahil ang pagkakaalam nila hindi ko sila nabuko. Mag-iingat ka, Paul. Tuso din talaga yung mga yun eh. Mas tuso ako sa kanila. At alam mo, bago sila magpalit ng anyo kanina, nakita kong tunay silang mga dalaga. Meron ako naiisip na paraan. Ano yun? Naisip kong... Uy, Paul, masama yan. Aba! Akin ang laban na ito. Huwag ka makikialam, Nolesto. Kahit na, Paul, hindi maganda yung inaasal mo na yun. Nagkamali si Canole nang iniisip kay Paul. Iniisip niyang yung mga babae na yon, dadalihin niya lahat dahil nga may pagkababaero si Paul. Pero hindi ganoon ang plano niya. Ang plano niya ay ipahahabol niya sa mga binata sa Quezon ang mga babaeng aswang. Hahabulin lang naman, pahihirapan pero hindi gagalawin. At ganon nga ang nangyari. Naisama ni Paul sa lugar niya sa Quezon ang mga babaeng aswang. 4 na kaibigan doon ni Paul na meron ding mga nalalaman pagdating sa lihim na karunungan ang nakuntsaba niya upang pagtutugisin sa kagubatan ng mga yon at takutin. Kayo na ang bahala dyan. Takutin nyo. Dalayin nyo para siguradong magbabago na sila. Paul, krusunada ko isa, Paul. Tumahimik ka! Aswang yan. Huwag kang papakakampante sa kanya. Sige, Paul. Sabi mo yan, ha? Akin yung isa! At ganon nga ang ginawa ng mga kasama ni Paul. Pinagtutugis nila yung mga babae. At yung malalapit sa kanila hinahampas ng buntot pagi. Tapos tinatadyakan. Sabi nga ni Paul, ito ay magsisilbing parusa sa mga aswang. Nung mga panahon naman na yon, si Oriko at si Hana nagpabinyag na at ginawang ninong si Canole. Masakit, mapait, pangit ang nangyari kay Oriko ng mga nakaraan. Lahat ng yon, ipinagsawalang bahala niya. Ganon din naman si Hana. Hinayaan na lang niya ang nangyari sa asawa kahit na inamin din ni Oriko na maraming beses may nangyari sa kanila ng aswang na si Lydia. Sa araw din na yon, pumunta si Canole sa Quezon upang kamustahin ang nangyari sa mga babaeng aswang. Nakakwentuhan niya si Paul at sinabing pinahihirapan nila ang mga yun. Oo, totoo. Pinahirapan namin sila. Nilalatigo ng buntot pagi. Tinatadyakan hanggang sa magpalit ng anyo. Pero, Paul, nasaan na sila? Ngayon, nagsigsipulasan na. At sa palagay ko, magbabago na rin sila. Paul, sana nga magbago na sila kasi baka balikan nila si Oriko. Pero sa palagay ko, dahil sa hindi na rin makapagpigil ang mga bata ko na yon, baka pinatay na rin sila dahil gigil din ang mga yon para makapatay ng kalaban. Iba ka talaga, Paul.
Bumalik si Kanole sa lugar nila Oriko at Hana. At doon, meron siyang nabalitaan. Totoo, pagkaalis nyo pa lang, meron dalawang matandang pumunta rito. Hinahanap ho kayo tapos nang makita ho yung anak ni Oriko kay Lydia. Gustong kunin. Ah, ganon? Oo. Gustong kunin ho yung anak ko kay Lydia. Alam kong mga kalahi yun nila Lydia. Hana, matanong ko lang no. Yung bang anak ni Oriko kay Lydia talaga bang tanggap mo? Kasi kung hindi, aampunin ko na lang. Para meron akong kasama sa buhay. Naku, hindi, okay lang. Tao naman to eh. Di ba? Sa bagay, oo. Pero, papaalalahanan lang kita, Hana. Habang nasa kustudiya nyo yung batang di mo naman anak, sana'y tratuhin mo rin na parang tunay mong anak. Huwag mong sasaktan. Oo naman, Ninong. Mabalik tayo ron sa usapan na may dalawang matandang pumunta rito. Ano ba itsura? Naku po, talaga naman nakakasindak. Nakakatakot. Nagbanta pa silang babalik sila at kukunin daw yung bata. Ah, ganon? Oo. Lolo at lola yata yun ni Lydia. Baka pagbabalik nila, tuluyan na kami. Ah, ganun ba? Sige, kunin mo to. Ano yan? Ito'y isang makapangyarihang Antigo de San Benito. Sisiguruhin ko sa iyo, Oriko. Hindi sila makakalapit at sila na lang ang magsasawa na tigilan kayo, napuntaan kayo rito. Ganun ho ba? Salamat ho. Simula nang mapunta kay Oriko ang isang Antigo de San Benito ni Kanole, nararamdaman pa rin niya ang mga aswang. Pero katulad ng sinabi ni Kanole, hindi na makakalapit ang mga yon. Isang araw, sinubok si Oriko ng isa sa kalahi nila Lydia. Nandun siya sa katayan ng baboy. At pagdating doon, may nakita siyang isang matandang lalaki na mabilis nagpalit ng anyo at naging isang gwapong binata. Kinausap siya nito. Inuunggoy-unggoy si Oriko. Akala naman siguro noon ay mauuto niya si Oriko. Napakaganda kasi ng oper. Gusto raw siyang kunin na tagakatay at napakalaki raw ng sweldo. Kaya ang sinabi ni Oriko, kung maaari, wag silang mag-usap doon kasi baka marinig siya ng boss. Kinahaponan nagkita sila ng nagpapanggap na lalaki. Sa walang gaanon tao at sila lang ang pwedeng makapag-usap. Habang nakikipag-usap si Oriko, yung Antigo de San Benito ay nasa kanang kamay niya. Tinatansya niya ang pagkakataon kung bibirahin niya na ba ang lalaki. Maniwala ka sa akin. Yung kinikita mo dyan sa pagkakarne ng baboy, maliit lang yan. Ano bang kakarnihin ko ron ha? Siyempre karne din. Huwag ka mag-alala. Tiba-tiba ka doon. Ganun ba? Oo. Gusto mo, puntahan natin ngayon yung katayan. Saan ba yun? Doon lang. Dito lang din pala. Oh, ano? Sige. Yan ang gusto ko. Pagtalikod ng lalaki, kinalabit siya ni Oriko kaya ito humarap. Sinikmuraan siya ng isang beses ni Oriko at sinuntok din sa muka. Nabiling yung ulo ng lalaki. Dinig na dinig niya yung pagkakaputol sa leeg. Akala mo siguro hindi ko naramdaman kung sino ka? Alam ko, kalahi ka ni Lydia! Namatay ang lalaking yon. Tapos biglaan ding naging abo. Pagkatapos naman ng pangyayaring yon, ni maski isa wala nang nagtangkang sumubok kasi alam nila na mabubuko sila ni Oriko. Ang kwentong ito'y pinadala po sa atin ni Hana. Katulong po ang anak ni Oriko kay Lydia sa pagsulat nito. Sila daw po ay aking mga masugid na taga-subaybay. Oy, maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong kwento at naririto pala ang ating kaibigan na si Kanole at si Paul. Si Paul na matapang na hindi marunong maawa at may
babaero. Magandang gabi po sa inyong lahat at nakatatapos na tayo ng ating kwento. Kakapagod tong